Umabot na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng itinatayong hotel sa Angeles, Pampanga. 17 pa ang pinaghahanap. May nakita ng pagkukulang batay pagsusuri ng isang engineer sa gusali. Mula sa Angeles, Pampanga, may live report si Bam Alegre. Bam! Atong bago mag alas 8:30 ng gabi kanina ay tinigil na ng Unified Rescue System itong rescue operations dito sa pinangyarihan ng pagguho. Yung isang mauhugot natin to, yung flyboard to. Yung isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Kalkulado ang bawat kilos ng mga tauhan ng BFP para ma-rescue ang mga natabunan sa pagguho ng ginagawang hotel sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Karamihan sa mga biktima, construction worker. Lumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barak ko sa baba ng building. Nakatapunan na ako ng puro simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako kung makalabas to. Ano na yung building? Oo na. Ayon sa LGU, hindi pa kasama sa 47 opisyal na bilang ng nasa construction site ang mga nagtitinda sa paligid na posibleng nadamay, kaya maaaring madagdagan pa ang nawawala. Sa katunayan, hindi raw galing sa tala ng site engineer ang natagpo ang bangkay pasado alas 5 kahapon. Isa siyang 65 anyos na Malaysian national na naipit sa kwarto ng katabing hotel na nadamay rin. Nakikipag-ugnayan na ang City Hall sa Embahada ng Malaysia para sa pagpapauwi ng kanyang labi. Hating gabi kagabi, isang lalaki naka-stretcher ang mabilis na inilabas sa site. Binigyan siya ng paunang lunas pero nang makarating ng ospital, idineklarang patay. Buhay po siya nating nakuha at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Na magliwanag kanina, pina-thermal scan ang buong gusali. Sa tulong ng K9 units, may nakitang isang tao pero bigo na siya makuhang buhay. Pasado alas 10 ng umaga, na-recover ang pang-4 na biktima. Natukoy ang lokasyon niya gamit ang K9 units ng PCG, Philippine Coast Guard at thermal scanners ng BFP. Inaalam ng mga engineer kung bakit gumuho ang ginagawang gusali gayong wala namang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng konkreto na tumatabon sa pundasyon at mga biga ng gusali. Hindi pa rin magamit ang mga heavy equipment dahil patuloy ang paghuhukay sa tinatayang 17 construction workers na maaaring naiipit sa ilalim. Nakadeploy na rin ang Muntinlupa, K9 Search and Rescue at mga heavy equipment ng DPWH. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahoan namin. 2024 nang simula ng construction ng siyam na palapag na hotel na may plano rin para sa 2 roof deck. Pagmamay-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation, ang gusali na siya rin kontraktor ng proyekto. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Hindi man masabi kung depektibo nga ba ang estruktura, may mga nakita na raw na pagkukulang ang mga engineer. So far, anong nakita niyong by violation? Ang baka lang sir, mga standard na mga repairs na dapat meron. Like for example sa mga joints na yung mga confinement, dapat may mga repairs ko. Yun yung mga wala. Sabi naman ng Dole Region 3, ipinatigil nila ang pagpapatayo ng gusali noong nakaraang taon dahil sa occupational safety violations. Meron kaming na-receive na complaint on non-payment of or non-coverage to SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Hindi rin daw sila pinapasok sa lugar para makapag-inspeksyon. Pero makalipas daw ang 1 buwan, nilift ang suspension matapos mag-comply ang kumpanya. Atom, ayon sa mga otoridad ay wala na raw indikasyon ng signs of life sa lugar. Kaya bukas alas 7 ng umaga, transition na mula search and rescue patungong retrieval and clearing operations. Atom? Maraming salamat, Bam Alegre.